one. Yo, welcome back sa number one male podcast Southeast Asia at soon sa buong mundo. And to support podcast! Let's go. Gusto mo ba maging number 2 male podcast sa Pilipinas? Gumawa ka na ng podcast mo ngayon. Habulin mo kami. Tignan natin kung kakayanin mo ang daily upload. Ha? Ang dami ng ngayon, no? Ang dami ko nakikitang mga bagong podcast ngayon, bre. Pero ito lang yung podcast na unfiltered, no? Walang sugar coating. Yeah. Hinihimay lahat ng issue, hindi one-sided lahat. Himay natin. Uy, salamat nga pala sa mga nagkiklip ng videos namin, no? Gusto lang namin iparating sa inyo na pwede nyong i-clip lahat ng ina-upload namin dito, no? Lahat. No? Kung gusto ninyong pagkakitaan, gatasan ninyo, masaya kami pag ginawa nyo yan kasi gusto namin may mga napapakain kami at nabibili yung gusto nyo. Meron pa nga nag-aaral college, pinambabaon niya. No. Si anti-support page noon. Wala po kaming control sa mga yan. Ang page po namin talaga is yung hawak ni Monjing, yung anti-support page. Oh, nandyan sa description yung pinaka-legit na Kaso bakit. nahack yun, di ba? Nahack ng Indiano. Hindi ko pa nare-recover. Ay, talaga? So wala pala tayo muna. So doon muna kayo sa mga fan Hindi, yun na lang page. yung ginawa mong isa. Hindi ko nga rin masikaso. Tinatamad ako minsan. Pero alam mo yung link, yun ang ililink natin. Sige. I-admin mo sa akin, tapos yun ang ililink natin. Nag-try lang ako, nire-upload ko lahat ng mga nakasave sa akin na reels. Ganun. Yun lang ginawa. Sinayaan ko na. Doon ko na lang itutuloy. Pag hindi ko na-recover yung isa. Sige, lalagyan kita access para ikaw yung may control ka sa lahat. So yun for your information lang mga pare, wala pa kami ngayong official Facebook page, no? Na-hack daw kasi. So yung mga nakikita ninyo mga fan page yan. So sa mga message ko naman doon sa mga nag-handle doon sa mga fan page, okay nga yan nagagamit yung mga videos, pero favor lang pakilagay po yung full video doon sa comment section Yung para link, yeah. para pagka tapos manood sa inyo, pupunta sila dito sa page para panoorin yung full video para tulungan tayo, di ba? Tama. So isa daw, general ng mga Soy Army, ang puso ko nasa mga magsasaka. Hari ako ng hip-hop underground. Sa Slick and Dapper kayo magpagupit sa President Av. Mapapanood yung vlog ko dyan sa YouTube channel ko sa Rasyonal na Lalaki. Yun, subscribe kayo dun. Josh on point pare sa lahat ng social media. Kung gusto mo mag-amoy bad boy na may class, kung under self-improvement ka pare, mga perfumes natin available sa TikTok shop and also sa Shopee, yung Black Prism. So go ahead, nandyan yung mga link sa description. 8 assets sa lahat ng social media accounts. Ang puso ko ay nasa mga manggagawa. Pagdating sa buhay, love life, kontrolin mo yung emosyon mo, stay cold. Yeah. Stay cold, pero pagdating sa mga passion mo, always stay hot. Yeah. Ingatan mo pera mo pati, ha? Yeah. Saka, LB Trading. LV Trading, pag seller ka ng Shopee at Lazada, doon ka magda-drop off sa kanila sa Better Living Paranaque. Tama. LV Trading. Ito, Pick Up Coffee, pre-promotion. No? Pick Up Coffee, dyan kayo bumili, okay? Di pa makaramdam Pick up coffee naman, makaramdam ka naman. Oo. Baka naman, Lifetime free coffee. no, naman may mga nanonood ba dyan na may kamag-anak na na nagtatrabaho sa Pick Up Coffee? So, sabihan nyo naman, pasadahan nyo naman. Lagi kami nagka-coffee. Masaya ako, pre, kasi ang dami ko nakikitang OFW na nagko-comment. Masaya ako na sinusuportahan tayo ng mga OFW. Kasi yung mga OFW na yan, isa yan sa malaking pundasyon dito sa Pilipinas. Na, alam mo na, nakakapagbigay ng remittance, di ba? At napapababa nila yung utang natin sa mga utang na inutang ng mga nauna. Okay. Sila yung nagbabawa. So, mataas ang respeto namin sa mga OFW at pag umuwi kayo ng Pilipinas, balikbayan box na lang sa amin okay na yun. Puro kape, lagyan nyo lahat ng mga kapeng barako ng iba't ibang bansa dyan. Okay? Tsaka ito lang, speaking of OFW, huwag kayo magagalit. No? Sana maging matalino na tayo kasi uso na nga ngayon na niloloko yung mga OFW. Uy! So, mas mabuti pa sa pamilya nyo na lang ibigay or ipunin nyo na lang, wag sa ibang tao. Sa babae. Sa babae? Oo. Kung kasama mo doon. Pero kung dito, hindi ka sigurado kung saan pupunta eh. Di ba? Kami sa Janice. Basta pamilya mo, kung babaeng pamilya mo. Di ba? Kung babaeng pamilya mo naman, nanay mo, asawa mo nandito na iwan,
Hindi go ahead. Putang ina, hindi mo sa ano yun. Speaking of OFW, dalawang OFW na nag-subscribe sa mentorship ko. Uy, shout out. Kaya nga pinashout ko si Romeo Sunga. Shout out sa'yo, Romeo. Kaya bagong subscription yan. Putik, lahat, nagsasubscribe siya sa lahat natin. Member siya. Di ba? Tapos pa siya sa akin. Nag-subscribe pa siya sa mentorship ko. Mag-uusap kami kagabi. Maglagay ka ng tuldok, ha? Nag-comment ka. Gagi, kulit to ni Romeo. Agresibo rin to. Talaga. Agresibo ang kaya niya nga, kaya niya tayo gusto, kaya siya nag-reach out sa akin. Kasi pakiramdam niya raw, hindi niya kahanay yung mga tao doon. Gago. Oo! Fan ka talaga ni FLM eh. Tangin eh. Ito talaga yun eh. Sabi ko na eh. Siya talaga yun eh. Nagagalit kayo sa akin, siya pala yun eh. Yun lang, sana mag-ingat yung mga OFW dahil nga nagiging scam na yan eh. Nakikita eh na madali daw silang makuha ng pera eh. So, ingatan kung hindi sa sarili, sa pamilya lang ibigay ang pera. Pagka walang plano, sila rin madalas inaalokan ng mga business. So kung walang statistics, walang data, wag basta-basta magbibigay. Alam mo, indicator din yun dahil paborito silang target ng mga manloloko. Yun nga eh, malinaw na indicator talaga na paldo tong mga OFW natin. Paldo talaga to. Yung, di ba, parang sa kapagagasasin tong pera ko, no? Kaya pinapasok talaga sila ng mga Scammer. Oo, scammer eh. Minsan sa kotse sila dinadali, sa bahay, benta bahay, di ba? Mga papel, mali. Kotse, mali, di ba? Oh, tsaka yung mga OFW na kunyari walang pamilya rito. So usually pag may gusto silang ipalakad, kukontak sila ng mga tao dito. So yun, imbis na matapos yung gusto nilang ipalakad dito, pinipirahan lang ng pinipirahan. Gago. Boss, kulang pala ng kailangan ng pampadulas ng konti. Bibigay si OFW pack. The next month, boss, hindi pa rin tapos eh. Kailangan ng konting hanggang sa walang pag-uwi nila dito, Wala nangyari. wala nangyari. Sa bahay pre, nangyari, nabalitaan ko yun eh. OFW siya, wala siyang pamilya rito, so meron siyang parang kinuwang caretaker or magsasagawa ng plano ng bahay. Bayad siya ng bayad, pak. May mga sinesend sa kanyang picture, akala tapos na. Pag uwi niya rito, pre, walang naabutan. Tangina, Lupa pa lang, lupa. Kapaso. Sa paso nalagay. Kasi hindi mo masisi tol, wala kang relatives, walang mapagkatiwalaan. Hirap talaga ng ganyan, no? Siguro, dapat meron ka talagang sagang dikit matawag na best friend mo na tropa mo na alam mong lalaban ka ng patayan. Parang doon mo na lang pwede ipusta no? Tol, best friend. Kaya bigla tuloy ako nakaisip na, halimbawa kung maging OFW ako, tapos wala akong pamilya, total gugustuhin ko pa rin namang dumalaw-dalaw sa Pilipinas. Ang magiging mission ko nun, kahit sabihin na natin para mo na siyang pinag-aaral sa pagpapadala ng pera, mimisyonin ko na magkaroon ng ganun, pero dapat katiwala talaga. Kasi kailangan mo talaga eh. Kasi ang problema nga, ang OFW, kaya plano talaga nila na ipadala sa Pilipinas yung pera. Kasi maliit yung value ng pera nila pag doon nila gagastusin. Nasusulit yung pera. Nasusulit yun nga, kaya gagawin mo talaga na magpapadala ka sa Pilipinas. Kaya parte ng plano, na tuwing uuwi ka ng Pilipinas, build relation talaga. Sa tao, no? Sa tao, oo. Or sa lawyer ko na lang bibigay yung pera ko. Pero yung lawyer ko na lang yung mag-ano. Kasi yung ibabayad ko sa tropa ko na baka lukoyin ako. Kung wala akong matibay na na pack gaya nito Kung wala akong ganito, yun, lawyer na lang. Total, money, sure bull naman. Tsaka may mahabol ka kasi may license yun eh. Hindi ka lolokohin ng lawyer, pare. Sobrang gagong lawyer naman Ang inang yan. Sa kanila nga binibitawan yung last will testament, di ba? Ang natapos sobrang gago, hindi credible. I don't think so. Medyo malaki chance sa lawyer magagawa naman ng maayos yan. Yeah. With complete papers, may nag-chat sa akin, pre. OFW rin to. No. Tinatanong niya sa akin kung paano ba daw makipag-break. May OFW na nag-chat sa akin, paano daw makipag-break?
Kasi wala Kayo ba, siyang, naranasan nyo na ba? wala kayo siyang mag-break? idea eh. Ako, naranasan ko na. Nag-break kayo ng babae? Nag-break kami ng babae. Ako rin, naranasan ko. Sige Sa nga. pangit lang natin ginagawa yun. Ha? Hindi ako kahit sa maganda. Pre, ang nangyari nga sa akin. Yan. Sige. Oh, Ito go. yung mga panahon nga na kine-question, ako na mismo, dati akong beta-beta nga, tapos sabang tumatanda ako, kino-question ko yung pagkalalaki ko eh. Uy, paano kinu-question mo pag Masculinity, I mean. Kino-question ko yung masculinity ko. Okay. Nang bibeta, nang bibeto. Hindi, reflex ko lang eh. Okay. So, alam mo pre, ang nangyayari sa akin, madalas nangyayari sa akin, so nandun na ako sa phase na, tangina, hindi ko na napapractice yung masculinity ko. Ngayon, anong nangyari? May kapagsagutan yung babae sa akin ng malala. Pag hindi ko talaga, hindi nagme-make sense sa akin yung katwiran, hindi ko talaga mabali, Bullshit. bullshit talaga, binibigla ako siya, pag-break na ako doon. Sabi ko, total, ayaw mo naman makinig sa akin, tapusin na natin to. Diretso ka lang talaga Oo, makipag-break. puro sila nagugulat. So, all of your relationship, ganyan ka makipag-break? Hindi. Hindi sa lahat. Nagugulat hindi na workout. Nawa-workout. Siyempre nagugulat nga. Magugulat sila na, bakit napasok yung usapan na yan? So, naiiba yung tono. Naayos naman. Kasi minsan, pagka... pag nilaliman mo kasi sa babae, kung bakit ka maipag-break, parang nag-aaksaya ka lang ng oras. Bobo eh. Mapapasama pa, parang kung ano-ano pang isipin niya sa'yo. Kaya mabuti pang sabihin mo na lang na since di ka nakikinig sa akin, wala na tayo. Tsaka alam mo pre, na ano ko nga, na dahil napaka-emotional nga ng mga babae talaga, di ba? Parang sasagutan kayo, sobrang taas ng emotion niya, kung tutusin kahit ano namang sabihin mo, Hindi niya napapain. Hindi na mag-sink in. di talaga. Kasi meron ako mga away, pre, sa babae na inaakusahan niya ako ng bagay na walang kinalaman sa akin. So, ipoprove ko na hindi ako ganyan yung inaakusa mo sa akin. Pero, hindi niya naririnig yung sinasabi ko. Kahit dinedefend ko na yung sarili ko, nandun pa rin siya sa kung ano yung inaakusa niya sa akin. Nandun pa rin sa ilang siguro sa balikan ng conversation. Halimbawa, Pwede ka ba magbigay ng example ng pinagtatalunan ninyo? Kahit random lang. Huwag mo na banggitin si Ann Curtis. Hindi. Analogy lang. ito ang halimbawa. Merong nangyari dati, hindi ko na nakwento sa'yo to eh. Nasanay nga yung ex ko na lagi kami magkasama. Okay. Ngayon, lumabas ako. Ngayon, dahil alam ko na hindi niya rin kinasanayan na habit ko yung lumabas, hindi ako nagpaalam sa kanya. Talagang lumabas na lang ako. Na, dahil wala naman siya dun sa unit, magkasama kami dun sa isang unit eh. Okay. Sa isang apartment. Wala naman siya, umalis na lang ako. Kinita kita niyan. Kinita Ay, ba yun, kita. nagmotor Puta ka, tayo? kasalanan mo pala, Diyos eh. Nagmotor tayo, yun ba yun? Hindi, wala pa ako motor noon. Naka-kotse pa lang ako noon. Pinaka kasalanan mo pala, Diyos, kaya naghiwalay eh. Sino to? Ang kotse ko pa lang noon, Hindi ko alam idea dyan, hindi ko alam yun. Ang kotse ko pa lang noon, Honda Civic na FD pa lang ang kotse ko noon eh. Yun pa lang yung kotse ko noon. Okay. Tuloy. Ano nangyari? Tapos, Talaga bombo ah. parang nasisi pa ako. Hindi nga pre, pero wala kang mali sa ano natin. Ang tagal na nga natin hindi nagkikita noon eh. Kinita kita. Ngayon nagalit siya. Ang gabi. Kasi hindi daw ako nagpaalam. Ngayon, so, Sapot eh, no? oo, nagalit kasi hindi ako nagpaalam. Ngayon, nagpaliwanag ako sa kanya na matagal ko na kaibigan, wala naman kaming ginawang mali. Wala naman kaming ginawang masama. Nag-inom Baka lang naman si kami. Gago paliwanag din. Oo. Yun, hindi niya na pinakinggan yun. Hindi niya na pinakinggan. So, ang haba ng litanya niya na sabi niya, pwede mo naman sabihin na maayos sa akin, pwede na ganun. Hindi ko, wala akong problema na kitain mo yung mga kaibigan mo. Tandaan mo yan. Nililinaw ko sa'yo yan. Parang, don't get me wrong. Wala akong problema na kinikita mo yung mga kaibigan mo. So, sa akin nga, so, yun nga. So, wala nga tayong pagtatalunan dahil wala naman kaming ginawang masama. Nililinaw, ito na sa reply niya, sinasabi ko nga sa'yo, wala akong problema na kinikita ko yung mga kaibigan mo. Ba't ka galit? Yun na nga. So, hindi nga siya nakikinig at Tama. pinapatunayan niya sa sarili niya na yung sinasabi niya,
is not making any sense. Hindi nga Oo. tayo nagtatalo dapat eh. Nag-agree ako sa'yo. Pero ang totoo, nagagalit talaga siya kasi nga meron nag-change sa habit. Dahil sa tagal ng relasyon namin, hindi niya kanya nakita, hindi ako lumabas na Pero kasama sa ka. ngayon version mo ngayon, paano mo siya pipitikin yung ganyang sitwasyon? Hindi na mangyayari kasi yun, pre. Hindi na mangyayari yun. Dahil Hindi, kung nando ka na nga sa sitwasyon na yun, paano mo siya handle in ganitong Sakaling ganunin ganyan. dumating ka, galing ka kay GOP. Umalis ka, ba't di ka nagpaalam? Tanga na naman, ganun. Ano sasabihin mo? tatawanan ko lang yun. Tatawanan ko lang yun kasi unbelievable yun. Pero ito siya, pre. Unbelievable basketball. Kasi ano pare, yung mga bagay-bagay talaga sa relationship, transfer of energy talaga siya. Kaya ako, ibiblame ko yung sarili ko, yung habit na ginawa ko talaga sa amin eh. Walang mali doon, pero naging unusual sa kanya, kaya naging cause ng pag-aaway, which is kasalanan ko. Kasi nga, nagbuhos ako ng, naging, saan balakad mo? Emotional ka rin. Oh, Hindi, na-build niya rin sa relationship na hindi talaga ako umaalis ng bahay. Oo. Ikaw lang ang mundo ko eh. So Yun. nasana yung babae na... Kaya yun ang point ko agree. doon na kung nagla-lifestyle ulit ako ng ganun na lahat ng oras ay sa babae, baka kahit anong labas ko, Mali na sa kanya yun. Hindi, Ano, no? Mali sa kanya kasi Mali. wala sa pattern yun eh. kasi wala sa pattern. Mm. Pero kaya nga mahirap sa akin tanggapin na yun na mangyayari. Hindi na yung mangyayari yun dahil ito na talaga ako eh. Paalis-alis ka na talaga. Ito na eh. eh. At kung magkaroon ako ng bagong karelasyon nga, hindi ko naman to babaguhin na. Kaya ito na nga nagiging ano eh. Kaya nga para na lang ako sa babaeng susunod na lang sa akin eh. Kasi pipigilan mo ako, hindi pwede. Kasi pre, ito, realistically speaking sa totoo lang, itong pagka-busy natin na to, yung babae na gusto, 50-50 ang gusto na setup, Setup. iaantala niya talaga to. Kasi gusto niyan, magbuburakay tayo. So, kailangan, hindi mo sila makikita ng, 2 linggo at ganun. Actually, ganyan ang setup ko nga sa relasyon ko dati. Dahil yung sinasabi ko nga, trabaho, out of town, ganun ang setup namin. So, masaya, pero wala na ako nabibuild. Walang progress, no? Wala. Alam mo, doon sa sinabi mo sa scenario na yun, relate ako doon. Madami tayong nakaranas ng ganun. Yung binabawalan ka, saan ka nagpunta, ba't ka nag-alis. Alam ko lahat tayo nakaranas yan. Oo. Magkakaiba lang tayo ng scenario, di ba? Mm. Pero natutunan ko siya i-handle. Kasi nga paulit-ulit nangyayari. Sobrang beta male ko dati. Natutunan ko siya i-handle ng wala lang yun. Pag pinakita mong wala lang yun, nagiging wala lang din sa kanya, pare. Wala lang yun, tara kain tayo. Totoo. Usually, ang mga babae, napaka-basic lang eh. Kumbaga kung kakausapin mo sila, hindi in a man's way. Tama. In a manly way. Kasi tayo nasa manly way tayo makipag-usap. Kaya yung pakikipag-usap mo, very valid yun, very logical yun. Kaso hindi nga niya magkikita. Hindi. Kasi ganun sila mag-isip. So, ang ginagawa ko usually, pag nangyayari yan, wala lang yun gagawin. Isipin nyo, kahit nga babae na eh, kahit nga nahuli na ng babae, wala lang yun. Ayaw mo yun. Kain tayo, tara. Tara tayo dun sa masarap na kainan. Kalit pa rin siya. Sige. Pagdating dun sa anong gusto mong kainin, ganyan. Bala ka niyan, ganito, ganyan. Pag in-order ko na yung masarap, nawawala na yung bad trip eh. Huwag ko na ulitin, ganito, ganyan siya. Gets ko yan, ganyan galaw. Nagamit ko rin yan eh. Oh, kasi mo lang eh. Huwag mo lang din sabayan. Huwag mo siyang sabayan dun sa niya, sa emosyon niya kasi nga hindi nga sila pangganunan eh. Kumbaga, ang magiging goal mo na pag nagalit sa'yo is paano mapapababa yung emosyon nito. Doon ka na mag-focus paano mo lalaruin yung emosyon nito. Pero yun nga pre, since natanong natin siya kung paano niya i-handle yung breakup niya, ikaw ba, paano mo kunyari gusto mo makipag-break, paano mo ginagawa? Hanggat maaari kasi hinihiwalayan ko yung babae na okay pa rin sana kami. Hanggat maaari. Kahit hindi niya na gusto, hindi niya na okay sa kanya, yung galit na siya sa akin talaga. Pinipili ko pa rin yung way na, okay, galit ka. Pero ako hindi ako galit. Okay? Pwede ka bumalik anytime. Open ang pinto ko anytime. Pero hanggang dito lang muna tayo. Sinasabi ko lang yun, pero tol, bawal na siya bumalik talaga sa buhay ko, pre. Para lang maayos lang. Oo, kasi nga, tayo influencer tayo. Siguro isa rin yun kaya kung bakit wala akong mga ex na kung ano sinasabi or what. Kasi ganun ako lagi makipag-break na okay pa rin tayo. Kaya pag pinakwento mo sila, okay naman yan, mabait naman yan. Gago lang sa internet pero mabait naman yan. Malamang sa malamang ganun ang sasabihin nila.
Nung may mga condition ba kayo pre? Bago makipag-break, kailangan may oras, may lugar. Ano ang the best time tingin mo? Ha? Ano ang the best time makipag-break up? Anong best time magkipag-break up? Para sa akin, ano ba? Morning o gabi? Ako, gabi. Gabi? Gabi? Oo, gabi. Bakit gabi? Para pre, para sa akin, pag gabi, pagkatapos natin mag-away or kung ano man yung... Kasi ako na lang, no? Paano ko mag-handle ng breakup? Tatanungin ko muna, anong feelings mo? Gusto mo pa ba ako? Pag hindi na, okay. It does make sense na pagpatuloy pa to relationship namin. Pag gabi mo ginawa yon personal, kumbaga pagod na eh. Umiyak kayo pareho. For example, umiyak kayo pareho. Pagod na, tulog na, wala nang diskusyon. Ako gusto ko umaga sa lista ko para sira yung araw. 8 in the Sige nga, morning. bakit? 8 in the morning, no? Text ko, tangina, break na tayo. Sakit ng bunganga mo sa tenga ko. Tangina, sobrang bungangera ka. Umaga eh, no? Break na tayo 8 in the morning para pagising niya ng 8 in the morning. Good morning! Boom! Break. Sira yung araw niya. Tangina pag umaga, pre, medyo parang may panahon pa, di ba? Nag-break kayo umaga, 9 a.m. Break ka pa. Madami-dami pa yung mga, doon mo makikita yung pre, maghapong magpo-post yun, no? Maghapong magpo-post na kung ano. Ang inang yan. Sira araw nun, pre. Sira araw talaga nun. Ikaw ba? Umaga o gabi? The best. Gabi maganda kasi para sa akin, di ba? Pahinga na, nag-iyakan, tulog, tapos, syempre, pagka nakatulog, medyo, minsan ganun pagka natutulog ka, galit ka bago ka matulog, pagkagising mo, parang wala na yung nararamdaman mo, ganun. No? So parang pagkagising niya, galit siya sa akin, bago siya matulog, galit siya sa akin, pagising niya, wala na to. Baka lang to. Naguni-guni lang. Alam mo, actually, bihira lang ako makipag-break up kasi, parang ayoko magtapon ng basta-basta ng mga okay naman, parang ganun. Hanggat maaari, dyan lang, sa gilid lang siya. Tanga na, meron nga ako naranasan kahit sabihin mo sobrang loko-lokong babae na Tipong gumagawa na ng mga hindi magandang, hindi ko gusto, boundaries ko na, nilalabag na. Ayaw pa rin makipag-iwalay, mahal niya pa rin ako, pero may mga ginagawa siya hindi ko gusto. Diyan ka lang. Ganun ako parang diyan ka lang, sige. Baka makontak pa kita. Nasa roster kita. Alam mo kung bakit din, pre? Alam mo bakit ako agree din ako na hanggat maaari gandahan mo yung breakup or maayos mo yung breakup. Yan, bakit? Kasi alam mo mas nakakatakot pang ang kalaban ng babae kaysa sa lalaki. Kasi yung lalaki, pag nakalaban mo yung lalaki, saan ba ang pinaka-worst na mapunta? Parang suntukan kayo. Kaya mo naman, di ba? Kaya mo naman labanan yun At pwede mo siyang labanan, lalaki siya Pag babae kasi pre, parang Gago, naninira ng buhay ang babae. naninira Naninira ng buhay talaga. Ng karir, ng buhay, ng trabaho. Ano bang goal ng babae pag may asawa, tol? Pag nagka-problema sila ng asawang lalaki niya? Sisiraan ka sa trabaho. Yun nga Pupuntahan ko sa trabaho niya yan para masira siya dyan. Ganun ang utak ng mga yan. Kahit sa mga kapitbahay namin sa Kogyo noon. Sira ulo yan si Arnel, si ganito, ganyan. Pupuntahan ko sa trabaho niya, pahihiyain ko yan doon para matanggal sa trabaho yan. Gusto niya sirain yung livelihood agad ng tao. Every time yan, based on my experience, observation. Livelihood mo ang gustong wasakin lagi ng babae. Tsaka Career mo. Yun nga Social media influencer ka, gusto niyang wasakin yan. Yun nga, pare. Nag-agree ako dun. Tsaka parang pag hindi maganda yung breakup ninyo ng babae na to, parang ang gusto niya, wala nang babaeng papatol sa'yo. Masira ka. Masira ka talaga. Technically, masira ka. At makita ng buong mundo na worse ka. Kahit hindi ka naman worse. Dapat makita nila na masama ka, ako mabuti. Ako yung mabait dito. Ikaw masama kang gago ka. Tsaka madagdag ko dyan kahit maayos naman yung mo, masasabi mo na smooth namang yung pinakita mo sa kanya maayos, nandun pa rin talaga yung intention niya na masira ka. 'Di ba? Oo, nandun talaga. Kaya kasi nasabi ko sa inyo nung may nakaraan nagpaparinig sa akin walang kinalaman sa akin yung mga sinasabi mo na yan Oo, kaya nga, so hindi tumatagos sa akin kasi walang kinalaman sa akin yung sinasabi. Pero kitang-kita mo na nandun yung intention niya Na manira. Na manira. So,
grabe talaga pagka-crazy nito mga babae na to. Kaya, alam mo yun, may mga toyo na nga talaga sila. Ito, madadamay na naman sila. Sila yung mga maingay sa comment section. May toyo ka na, tapos single mom ka pa na, ano. Alam mo, alam mo kaya pa. Kasi ako sa akin, to be fair, binigyan naman talaga natin sila ng chance eh. At actually ako, hindi ko masabi, magbibigay pa rin ako ng chance kasi nakatingin ako sa kabutihan ng tao eh. Di Ako ba? din. Pero so far, tama eh. Tama talaga. Tama na malala yung toyo nila eh. Yun ang problema dun eh. Kasi nga, yan, napapatunayan na nagiging totoo yung sinasabi natin na ang hirap nilang i-break up or kailangan talaga maayos yung pagiging break up mo. At totoo rin na talagang gusto ka nilang sirain. Gusto nila pagka nag-break kayo, walang babaeng papatol sa'yo. Kasi sino ba madalas yung yung madalas magkalat ng baho ng lalaki Putang ina, pagka-break ito up? nga yung mortal kong kaaway, nandun pa sa ni Tony Gonzaga eh. Buka ka ng inang yan, ilang buwan ng break yung silang dalawa nung mukhang tuko niyang boyfriend eh. Puta, pumunta kay Tony. Oo. Kinangina para siraan lang ng 2 oras yung ex niya. Yun na. Ganun, pre. 4 na buwan nang iwalay. Puta, pumunta pa kay Tony para siraan ng 2 oras yung boyfriend niya. Tama ba yan? Di ba? Madalas sila yung nagpapa-press con, pre, na para lang i-badmouth yung past relationship Iiyak pa! Oo. Putang ina, iyak pa. Nakakainis talaga, nakakainis. Ano Parang naiisip? paniwalaan. Alam mo, naiisip ko dun. Gusto niya durugin yung lalaki. Gusto niya sirain, durugin, para bumalik ka sa akin at magmakaawa ka. Tingin mo? Gusto niya maubusan ka ng option eh. Oo, ganun talaga. Pero puta, kasi pre ako, alam mo, So evil talaga mga babae tol. After breakup, evil sila sagad. oo. Kasi After breakup oo. Kasi kung tutuusin nga, no business na eh, di ba? Kaya nga. No, alam mo, Move on ka naman Di ba? May bago na, yun, katulad ng example mo, may bago naman na siyang boyfriend. di ba para pag-usapan ng 2 oras Why doon? why not talk about your new relationship, kung ano yung mga adjustment na ginawa mo coming from a toxic relationship, ano yung mga realization, ano yung mga kailangan mo nang baguhin. Hindi ba mas healthy yun? Mas healthy yun. Mas healthy ma-realize mo na ito kasi yung mga maling choices ko nun eh. May Pero hindi, lesson. puro negative pa rin yung nandun sa video. Umaga, yung, di ba? nagkaroon ako ng experience sa ganung babae pre, na yung first part ng relationship namin, hindi siya tumitigil sa kakakwento tungkol sa galit niya sa ex niya. Ay gago, in love ba yan? So, pre, alam mo, nagkaroon na nga ako ng pakiramdam dun na bukod dun sa, given yung question na, putik yung pa rin ang mahal niya. Hindi lang yung mas malala pa dun. Parang ang feeling mo, putik wala ba akong bilang? Ako ang kaharap mo pala, ako nasa harapan mo ah. Pero yung height ng emosyon mo, nandoon, yung taas ng emosyon mo, nandoon sa taong hindi na nag-exist. Kaya maling-mali talaga siya. Pre, may pakaramdam siya na, putang ina, nawalan ka ng significance. Ako yung nasa harapan pero iniisip niya yung galit niya dun sa bagay na tapos na. Tapos nagigive a fuck siya ng ganong kalaking emotion. Mahal niya talaga. Kaya nga dyan papasok yung pinapayo ko lagi na dapat nakukupal-kupal mo yung emotion ng babae. Dapat kupal ka talagang lalaki, pare. Di not to the point na Google Pay mo yung babae mo. Ang ibig ko sabihin is, hindi ka niya ma-handle, hindi ka niya mapasunod talaga. To the point na, minsan nagbibigay ka ng sakit sa ulo ng babae mo. Not technically nawawasakin mo siya pagkatao niya, but, alam mo yun, medyo makulit ka talaga. Kaya nga, napapatunayan dyan, pre, na magdo-double down ko yun, na talagang yung mga bad boys na marunong nga maglaro ng ganyan, sila yung laging bukang bibig ng mga babae na to doon sa next nilang ka-relationship. Diba? Hindi yung mga naging sweet. Oo. Diba? Hindi yung mga nagbigay ng flowers, hindi yung nilagay sila sa pedestal, kundi yung mga pasaway nga, yung kayang laruin nga yung emotions Ayaw nga, nila. ba't ayaw nila ikwento yung mga sweetness moment nila? Hindi nila kinakwento no? Hindi, pre. Yung bullshit moment talaga. Bullshit moment. Yun Yun na ang lagi. tumatatak eh.
hindi nila makuwento kasi pag kinuwento nila yun, lalambot sila on the spot. Tapos makikita yung magniningning sa mata nila yun eh. Hindi nila matatago yung pag napag-usapan yung mga ganong Dapat sa mga binibreak ng 9 a.m. para tumagal yung... Ako, 8 in the morning, na-try ko nakipag-break ako. Kagising pa lang. Legit yun, pare. Bakit? Ano pumasok sa isip mo nun? Bakit 9 a.m.? Ay, Ayoko na rin kasi talaga nun eh. Siguro nataon lang siguro talaga na may time ako mag-text na mag-chat ng 8 in the morning. Pangalawang maaga sa akin, 11 in the morning. Yun medyo kawawa pa yung babae na yun. Kasi may dala pang may dala pang Jollibee sa bahay. Dami niyang pagkain, parang buong gabi na. gago. Simula lunch hanggang buong gabi yun, pare. Dala-dala niya pa sa bahay. Ako pre, naalala ko na isang experience ko sa breakup na tinapat ko siya ng gabi talaga. Ako gabi rin. Sige, ikaw Gabi muna. usually, no? Ikaw muna. Konti lang ang experience ko sa yung namili ako ng oras Ito lang yung natatanging pinili ko yung oras. Tangin na, anong oras na? 12 na. Tangin, breaking ko na. Hindi, alam mo yung medyo handa ka na puta, hiwalayan ko na talaga to, grabe toyo nito. Ngayon, ang kasi noon, galing akong day off, tapos yung trabaho ko ay panggabi. So, hindi ako nakapondo ng maayos na tulog. Ginagawa nyo rin ba yun sa dating trabaho? Na kailangan ko makapondo ng tulog para kayanin ko yung duty mamayang gabi. Oo. Kasi pag galing kasi sa day off, tapos magpapanggabi ka, antok, ang hirap. Hindi ka makapost. Oo. So, ang ginawa ko nung strategy, mamayang gabi na may pag-break, para fresh yung emotion sa akin, gising ako dun sa shift. Ayos yung break mo talagang well executed Ginamit ko talaga siya. Sabi ko, ito magandang use ito ngayon. So, pag-break ako nung, bago pumasok. So, nandiyan na yung drama-drama. gising ako. Habang katrabaho, medyo iniisip ko siya. Nagamit ko siya. At least benefit pa rin, di ba? Ako pre, yung gabi rin yung sa akin. Kasi nga, the day before nang binreak up ko siya, ito yung kasagsagan na yung parang may third party nga. May third party shit. So, dahil supot pa ako nun, ibis na pakawalan ko na nga, inano ko pa, pinurso ko pa. So, yun yung the day before. Ito na yung araw. So, morning nun, siyempre, possessive na ako Sabay na kami mag-breakfast. Pinupunta ako doon sa opisina, pre. Kasi, supot na supot talaga dahil nga, nung nagka-third party, lalong ginanon ko pa. So, sinabihan ko siya mag-breakfast, lunch, tapos merienda, pre. Talagang pag ganun-ganun ako, Makati kami pareho, naglalakad talaga ako, pawis na pawis ako. So, dun pa lang sa pagsasama namin sa breakfast, na-analyze ko na sabi ko, parang wala na talaga. May pagbabago na rin siya. Wala na, pre. Ang cold na. Nag-stay cold siya sa akin. Sabi ko, ako naman tong simp ng simp. Kumusta yung food? Alam mo ba, yung supot na supot. Kumusta yung ano food? sabi niya? Lahat libre ko pa yun. Breakfast. Sabi niya, wala, parang cold talaga. Sarap naman, ganyan. Pero ba't sumasama pa rin siya? Ito na nga So, nung naramdaman ko, sabi ko, putang ina, wala na to So, naramdaman ko na umaga, hapon, tapos nung gabi, hinatid ko pa. Doon na, kinu-question ko na siya. Sabi ko, malinaw pa ba yung feelings mo sa akin? Nung sinabi niya na, na hindi na Doon na, sabi ko, ganun, okay. So, Umiyak ka na. Hindi na nagmimix. Umiyak ako noon, pre. Real talk yun. Hindi na... Tumatawa. Natatawa lang ako sa energy nung usapan kaya. Hindi kasi Hindi ka nun. Gago. Hindi na kasi ako sanay tinan mo, meron akong recent failed relationship na pag-usapan ba natin yun kahit ikaw di ba? Hindi. Ayun nga. Kaya ako natatawa. Pero overall, natural naman talaga na nangyayari yan. So yun, nung gabi, sabi ko, verify ko yung feelings niya, hindi na daw. So ako na nakipag-break, sabi ko, hindi na nag-make sense to. Tangina mo! Hindi, wag na, hindi na. So hindi na. So sabi ko, sige, break na lang tayo. So yun, kaya gabi, kasi inanalyze ko muna yung totoong nararamdaman niya. Nagsama kami nung morning, hapon. Nung na-finalize ko na wala na talaga, gabi, break na. Hindi naman sa pinagtatanggol ko yung morning, pare. Pero kasi ang kagandahan lang siguro pag morning break up, hindi ka magdadrive ng delikado Nag-make sense. Tama. Medyo iniiwasan ko rin siguro yung accident pare sa kalye. Kasi pag baka kasi malungkot ako pag gabi, yung mga panahon supot pa ako.
Minsan ba naman, di ba, tayo mga nagdadrive natutulala minsan sa kalye. Wala lang, kasi ganun yung lights. Oo nga, pare. Ano yan? Kumbaga, Baka mag-throttle, ano ka. pinapayo rin yan eh. Pinapayo rin yan sa mga, kunyari, pumunta ka ng inuman. Or hindi naman inuman. Kunyari, mag-open up ka na sa mga tropa mo. Ah. Tapos heartbroken ka. Sasabihin talaga ng tropa mo, pre, hatid mo yan. Kahit di kayo nag-inom, sasabihin talaga sa'yo, hatid mo yan, pre, kasi mahirap na eh. Baka may gawin kang... Oo, kasi pag emotion mataas, putang ina. Tapos sabihin mo pa na supot pa yung tropa mo, wala, hindi pa gising. Yun talaga, pre, magbabalak talaga ng kung ano-ano yun. Oo, baka anong gawin. Lagi na yan sa amin, pare, sa bilog namin sa Kogyo. Pre, hatid ka na namin, baka anong gawin, baka anong mangyari. Yun na lang sinasabi namin, baka anong mangyari. Kasi mamaya, kasi pag height of emotion, pero hindi pa kami aware sa ganun tol ah. Naniniwala lang kami na baka anong mangyari. Baka mapaaway ka. Yun pa lang ngayon, nagme-make sense na hinimay mo. Ang taas ng emotion mo, mabangga ka lang ng konti dyan, baka may pagsapakan ka na. No, totoo yan. Tapos pag hawak mo naman motor o kaya kotse, baka mag-throttle happy ka. Parang iganon mo yung throttle mo ng sagad. Kasi malungkot ka eh. Tsaka pala, isa pa, may dagdag ko lang dun. Wag din pala, naisip ko lang din, na-realize ko, wag din makikipag-brake sa kotse. Oo. Kasi mamaya, crazy chick pala na ano mo yung wire nung babae habang nagda-drive kayo. Biglang ginanon yung mo. Di ba, nagda-drive ka. Kunyari sa pa yun, kunyari expressway. Skyway. Nagalit yung babae, pumintig yung wire, ginanon-ganon ka. Mamatay na tayong dalawa! Boom! Di ba? May nangyari yun pre sa US. Una, napansin nung police na pag ganon-ganon yung drive nung kotse nila sa harap. So, in-stop nila. So, anong tawag ba dun? Pag ini-stop ng police yung kotse, may tawag dun. Hindi checkpoint. Kasi sinundan nila eh. Tapos wilangwangan nila. So, signal na yun na tumabi ka. So, nung pinuntahan nung Pull. Ha? Pull over. Oh, yun, pull over. So, nung nag-pull over na pre, sinilip ng police, tinanong sila, what's the problem? So, nakita nila boat, mukhang stress boat, lalaki tsaka babae. Yung babae may luha dito, yung lalaki din parang may luha. So, what's the problem, ma'am? Ganyan. No, we're just having, discussion, ganyan, about our relationship. So, are you guys okay to drive? Basta, binalita pa yun na talagang in-interview sila nung police. So, nung in-assess ng police, hindi naman niya nakitang serious, parang away bata lang daw, sabi niya, hinayaan nila, so pinag-drive nila, pre. Ito na, after 15 minutes na in-stop sila ng police, nabalitaan, pre, na aksidente yung dalawa. Gago. Gumanon yung kotse, sumabog, patay yung dalawa. Gago. So, napatotohanan, pre, na ang sabi nga ng police, nagsisisi siya, bakit hinayaan ko pa? Yung pala, nag-aaway na talaga yung dalawa, seryoso na. Nag-guilt pa tuloy yung Kasi police. una pala nakikita nila gumagano na eh. So may plano na talaga, naggaganunan na yun. Kumbaga natakot lang sila sa police. So mukha sila na ganyan lang. Yes sir, yes sir. Pero yun, bumaliktad, sumabog patay yung dalawa. Nagsisi yung police, pre, umiyak. Sabi niya, putang ina, sinaway ko pa yung dalawa na yun. Yung pala, nag-aaway na talaga. Sabi talaga ng police, putang inang yan. No. Hindi. Dapat tinawad ko na kayo, tanginan nyo, Erp. Tanginang yan. Tangina, Erp. Putang yun na ba? Yung talaga English pero napaputang ina. Putang ina, Erp. Pero yun nga, iwasan, no? Iwasan pare. Tayo, mga lalaki na lang i-kausapin natin kasi kayo yung mas kahit pa paano kontrolado yung emotions na huwag kayo makikipag-break, huwag kayo makikipag-diskusyonan sa mga asawa, girlfriend ninyo sa kotse, pare. Meron pa sa Delikado. motor. Ay, lalo na yun. May gumagano-gano na motor, di ba? Yung viral. May gumagalo-galo na motor. Yung pala, nagkukurutan na kasi naiinis yung babae. Ako naman, huwag kayo makikipag-break. Di ba, magka-live-in kayo. Isa kayo ng bahay. Ando din yung gamit niya. Huwag kayong makikipag-break nang wala ka dun sa bahay. Yung siya yung nandun sa bahay. Ay, oo. Puta, nanakawan ka! Sabi ni. Ay, oo. Nanakawan ka! Ito pa. Nakawan Ang mga pa. babae mostly magnanakaw. Tapos ano pa, pre? Yung motor mo, wag mo iwan dun. Yan. Gagasgasan niya yan. Patay. Gagasgasan niya yan. Ugali nga ng babae after breakup is destroy everything na meron ka hanggat maaari. Again, hindi lahat. Mostly. Kaya nga yung pagnanakaw ng babae pag after breakup, nangyayari.
Shoutout sa Hindi mo kumuha i-share. ng Omega Watch ko, tang ina mo. Real talk yan. Kilala mo sarili mo, tang ina mo. Alam mo yan. Gago, mega pa yung paldo siya ron, pre. Pag sinanglaan niya yun. Alam niya yan. Alam niya yan. Baka nga mapanood niya to eh. Sa kumuha ng Omega Watch ko, king ina mo. Ha? Mas masakit pa sa breakup yung ginawa mo. Oo. Okay na yung umalis ka sa buhay ko eh. Mahal yun, Oo, pare. Mahal yun. So going back, isa yun sa lesson ko, no? Kapag may kipag-break ka, magka-live-in kayo, or isa kayo ng tinutulugan na bahay, Dapat nandun ka. dapat nandun ka. Bantay mo yung gamit mo. Kasi sosobrahan niya talaga yung pagkuha ng gamit. Kasi mamaya sugun-sunugin pa, nakakatakot naman yung ganun po. Tapos hindi mo na makukuha yun kailanman. Sabi ko sa'yo, pag nahawakan niya, puro kasinungalingan na marireceive mo. Naranasan ko yung may ex din ako ng ganyan. Sinobrahan yung kuha ng gamit. Sobra! May sobrang kwintas, may sobrang singsing. Diba? Tangina. Alam niyo yan, marami na naka-experience na lang ganyan. Magulang ang mga babae. Kaya tayo nadideceive eh. Kasi ang angel ng mga mukha nila, maamo, Nakisuso, makilala. nakipuwit. Oo, tas Nakakabulag babae. talaga yun eh. Babae, feminine, malambot, hindi kayang gumawa ng kagaguhan. Maraming tarantadong babae. Gusto namin linawin sa inyo yan. Marami. Hindi lahat ha. Marami rin tarantadong babae. Magulang. Alam mo pa rin, nagkaroon ako ng basta isang kwento ng nakababatang tropa. Tapos, konti pa kasi yung experience sa babae. Tapos, basa ko rin sa kanya na hindi pa siya magaling dumiskarte. Lalaki to. Lalaki. So, isang way na in-advise ko sa kanya para makarami ng experience sa babae. Sabi ko, total, wala ka namang experience sa sa bayaran na babae. Gawin mo. Mag-experience ka sa bayaran na babae. Bumili siya. Bayad muna siya. Magbayad siya, oo. Para magkaroon lang ng XP. Oo, para magkaroon ng XP, yung galawan mo sa kama, i-improve mo, ganun. Kasi, Okay. naniniwala ako na mapapatibay mo yung relasyon mo sa susunod mo pag ginawa mo yan eh. Yun. So, dahil dun, sa dahilan na yun, makapag-break ka ng gabi. Para pagka-break mo ng gabi, diretso ka sa putahan. Gago, hindi ko akalain na matutuwa kayo dun. Hindi ko akalain na matutuwa kayo. Ako pa yun, nagpupuna nga tayo. Kaya nagulat ako, pre. Kala ko naman seryoso ba yun? Seryoso yun, pare. Okay. Seryoso yung kwento. Pero pag-break ka ng gabi. Para pag okay na masakit puso mo, diretso ka sa putahan. Okay. Magandang tip. Shoutout sa mga bahay putahan dyan. Pero hindi i-shoutout ko lang sila. Kasi isa yun Yung bahay putahan? Oh, hindi. Totoo. Isa yun sa mga purpose nila, pre. Yun ang nakikita kong parang legit purpose nila. Ang turuan muna yung walang experience eh. Number 1? Oh, communication kasi nakikipag-communicate din yung mga yan. Totoo. Magaling sila mambola tapos ira-ride kahit hindi nakakatawa yung joke mo, ira-ride nila. Para sa lonely ka, pwede rin. Hindi lang Oo. naman siya pambarkadahan eh. Pwede rin barkadahan. Di ba gusto nyo magsaya? Pampakulay kasi ang babae talaga. Pwede. No? Pag lonely ka, mag-isa ka, gusto mo lang makakausap na babae, pwede. Nakikinig yung mga yan. Alam mo pa rin, nakaka-reduce nga sila ng suicide rate eh. Pati ng terrorism, nakaka-reduce sila. Ang mga terorista, yung mostly walang pamilya talaga, wala nagkakagusto. So kung nakakapag-inspira man lang yung bahay putahan sa isang terorista, boy, yung mga terorista, boy, puro mga OnlyFans subscriber. Based on studies. Sila din ang malakas magkonsumo ng porn site sa bansa nila, yung mga terorista. Kaya nga sila na-discover dahil doon sa IP lang nung porn site saka ng OnlyFans So meaning, lonely kasi sila. Wala silang bahay putahan sa Middle East, bawal. Bawal nga. Kaya ang daming terorista doon. Kaya yun ang purpose talaga Ang sagot nila. ng terrorist para mabawasan, damihan natin yung bahay putahan sa mga masukal na lugar dyan sa Mindanao. Para mabawasan ng mga nangungubra yung mga bandits. Tinutukoy ko mga bandits yung mga illegal na yung mga kriminal na bandits na nangkukubra ng mga pobre dyan. Kasi meron pa Mga rin durugista. Bandido. mga bandido ng ng mga pobreng citizen dyan sa Mindanao. Mga inosente, no? Oh. Madagdagan ko lang ng details yung sinasabi ko kanina kung ba't siya nagme-make sense eh. Kasi halimbawa, yun nga, ilagay nyo sa posisyon na halimbawa yung lalaki ay around 25 years old siya. Tapos yung edad ng babae ay
24, 23, ganun. Tapos nasa 50-50 setup sila, maayos yung babae. Yung lalaki walang gaanong tira. Ngayon, kaya ako in-advise yun kasi natatakot ako para sa kanya na eventually iwanan siya ng babae, ma-outgrow siya ng babae at iwanan siya. So, nakikita ko na rin na sa ganung setup nila, sigurado ako nag-sex na rin sila na-predict ko na rin kung anong ginagalaw niya sa kama. Na-predict ko na rin, So, sa akin, ang naging intention ko nun, kailangan ma-improve mo yung Pero magastos na training ground yun. Hindi kasi, ito ang problema kasi, pre. Halimbawa, binigyan ko siya ng payo kung paano niya iibahin yung sex game niya. So, from kung dati conservative siya makipag-sex, tapos pagkatapos ko siyang kausapin, may kipag-sex siya, bigla niyang iwa-wild yung babae, hindi mag-work yun. Mag-work pa rin yun. Hindi mag-work yun. Mawiwirduhan yung babae, magugulat eh. No. O, sige. All women, pare, they love wild sex. Kahit kinasanayan niya na hindi ka naman ganun makipag-sex sa kanya. Yeah. Hindi, ginawa ko na kasi yung pre. Yung drastic na change sa kama. Kaya, pero sobrang dominate mo pa rin ng sobra. Ang nangyayari kasi yung ganyan scenario na experience ko, sobrang dominant yung babae, kaya hindi mo na ma-apply. Sa akin sobrang dominant yung chick na yun, hindi ko na ma-apply sa kanya yung suddenly change kagad ng sobrang wild. Pero eventually, nag-swak pa rin. Trip talaga nila yung wild sex. Trip talaga nila yung dikdik mo talaga sa kama. Yung talagang ididiin mo talaga na. Ito nga kasi ang question dyan. Dati siyang DDC-decente. Supot ng application nun. Baka pag halimbawa, di ba? Pag halimbawa, yung sa application na ng execute na ng Oo. Bukod sa, yung kakabahan pa nga, puta, i-apply ko ba to? At least you tried. Mamaya pag sinabunutan yun, napasobra yung sabunot. And then for me, at least you tried. Diba? At least sinubukan mo. Hindi kaya, eventually naman. So, kaya nga ang reason ko, magbayad ka ng puta. Sa puta ka mag-practice. Maramdaman mo man lang yung energy na ima-muscle memory mo man lang yung wild na galaw. Mahirap, pre. Ang laki ng risk nun. Pero kasi ang puta hindi nagpapadominate eh. Hindi, pero sa bed, hindi sila yung parang nagpapa-feminine, pwede mong gawin yung gano'n. Hindi papayag yun. Gets din. Pero at least, kumbaga, makapag-internalize ka na iba yung laman ng utak ko ngayon habang nakikipag-sex ako. Yun lang. Kahit first phase, magawa niya doon, makapag-practice siya na ibahin yung game niya. Yun yung motivation ko na sinabi. Nakatawa ko sa may nag-usapan lang. Mag-practice ka ng sa puta. Hindi kasi, ayun nga, i-ano ko na rin sa experience ko nga. Hindi kaya ako hindi ko kinaya na biglang magda-drastic change ka. Kaya simula nung natutunan ko yun, nagkaroon ako ng bagong relationship, iba na ako, yun. So, kailangan mag-reset ka talaga, no? Kailangan mag-reset talaga eh. Kasi magiging weirdo nga siya Siguro agree ako dun sa part na hindi mo may execute ng tama yan. Sa ini-imagine namin ng ginagawa namin. Oo. At tingin ko yun na isang Yun failure. ang pinakamalaking problema. Tingin ko mag-connect tayo dun sa part na yun na Magmumukha ka pang banu nun. Mababa po nagpapaka-dominante pero banu naman yung Hindi naman ganyan eh. Hindi natural, no? Hindi rin kasi magsasabit yung babae kapag alam nila yung pagkaka-dominant mo. Peke. Hindi siya Bakit ko sinasabi na ang wild sex talaga ang pinagusto ng mga babae? Kasi ang kama, pares kayo nakaubad, pares kayo vulnerable, primal mating yung ginagawa niyo. Oo. Para kayong hayop dyan. Pagdating nyo sa kama, wala kayo dyan kung anong title ninyo. Yan ang gusto ko iparating sa inyo. Kaya dapat nyong i-dominate sa bed yung babae ninyo. Kasi gusto nila yun talaga. Kalokohan, sinungaling na babae sasabihin kahit gaano ka-decente pa yan, kahit gaano pa ka-religious yan, pag nasa kama na kayo, pares kayong hayop dyan. Pares kayong animal dyan. Gusto ko yun, real talk. Ganun pagparating. Parang pares kayong gorilla dyan na primal talaga. Kumbaga, pagka nakaubad na kayo sa kama, ano na yan, reset. Kumbaga, back to, talaga yan. Nature talaga yan, no? Nature. Wala kayong lawyer dyan, wala kayong secretary, senador, or what. Parehas kayong hayop dyan. So, ipakita nyo dapat yon. Not totally na sobrang nyo naman, gross. Hindi naman. Pakita nyo lang yung parehas ninyong position ba. Isang feminine at isang dominant. Ganon. Pero agree ako doon na hindi nyo ma-apply kung hindi nyo pa-practicein. So, dapat practicein nyo. So, ito, magbabasa na ako ng comment, guys. Go!
Baka humingi tayo ng recommend ng movie, di ba? Ay, oo. Ito. Sige. Teka, lista ko yan. Teka, go. Sabi ni Gerard 1014, Let's Go 3PM Gang. Magandang movie mga boss na ma-review nyo din. Yung Troy, lakas ni Achilles pero nakasira din sa kanya yung babae dahil sa pagmamahal din. Maganda yan. Napanood ko na yan. Napanood yun na ata yan eh. Supot Troy. diba? Brad Pitt. Oo. Hmm. Pero dun unang umusbong si Brad Pitt, pre. Parang pansin ko, yun ang naging ano niya height of career niya Yung Troy. Paborito ko yung movie yun, pre. Angas kasi nun eh. Angas. Oo. Tapos, bagay sa kanya yung portrayal nung character na Troy. Kasi sa book, parang yung Troy talaga is guwapings na ano Gopings, oo. Sabi, for me, sabi ni John Arman Mitra, for me, my all-time favorite movie na hindi ako nagsasawang ulit-ulitin, The Equalizer 1, 2, 3, Denzel Washington. Equalizer, oo. Sabi ni Renzo TV 4070, goods na intro ni JOP ha. O baka hindi na yung gusto mong pawisan, mga may bad boy, comfort sports ka. So magpawisan mo yung bad boy, mag-Shopee ka. Yeah. Sabi ni Procopio 13, pinanood ko yung Roofman, si Mary Jane pala yung babae doon, kahit kailan talaga, cancer yun, lalo na sa Spider-Man. Oo, puta yung character sa Spider-Man, Toxic na bitch na Oo, putang ina. Ho na ho eh, 304 eh. Pero nung bata ako, hindi ko pa nakikitang ganun yun. Ako rin. Oo, sa real talk ako rin. Lately lang, nung tumanda na tayo na parang putang ina. Pinapahirapan mo si Spider-Man. Pero mo, inaano niya, minamanipulate niya emotionally. Pero mo, broke na nga yung tao. Alam niya pang savior ng New York. Inaano niya pa, hindi, punta na ako kay Sa mayaman. Oo, doon na sa mayaman. Tangina, ginaganon pa niya Pokpok nga yun si Mary Jane. Kawawa si Spider-Man doon, puta. Pero mo, sinisave mo na yung mundo. Tangin nang yung shota mo lang, hindi mo maano-ano. Tangin nang yan. Tapos gusto pa yung gumagawa ng cookies sa kanya eh. Si, ano ba yan? Nakalimutan ko yung pangalan nun. Matilda ba? Or or Kate? Parang si Kate. Sabi, ito sabi ni Codename Migraine 9731. Recommend ko po mga boss Bronx Tales. It's a mafia movie with Robert De Niro. I won't spoil anything, but the theme of the movie is about finding a way to get ahead in life, like mafia, versus conventional way approach like going to 9 to 5. Ooh. There's a lot of memorable scene and quotes that can be applied in real life because the movie depicts the life of normal people and their struggle day to day and temptation of easy money and the consequences of what happens when you stick to your bad friends. Ooh. But most importantly, it shows you how a good, not perfect, but a good mentor and a father who watch over you and give sound advice. Oh, galing ah. Ganda mag-construct ni pare. Sino yan? Pangalan niya? Si Codename Migraine 9731. Bronx Stray Tales, no? Parang yung mapya-mapya, di ba? Gusto ko yung mga ganyang movie. Sabi ni Cholo, thank you sa content mga idol. Kudos sa pagsabi ng boundaries with the girl. Huwag matakot magsabi kung casual para walang bad blood. Yeah. Wala ba kayong tanong dyan dito para sa anti-support? Operation Red, napanood niyo ba to? Operation Red C, sana mga boss kung gusto niyo action movie. Yun nga lang wala sa Netflix. Operation Red, hindi ako familiar. Sabi ni Kent Gonzalez, bossing, kumalat scandal ko. Nung una, nahihiya ako. Motherfucker, kumakantod ng bitch tapos aking paparenta.
fucking brother.